A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 219 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 7, 2026 and yung title ng devotion natin ito ngayon is God, Solution to Our Greatest Problem. And for our character is still si Prophet Isaiah. And continuation of Isaiah, in this devotion, we will talk about the passage summarized of Isaiah and the Gospel. So, nasa pang-apat na araw na tayo, which is yung day 1, tinalakay natin yung problem. Ano ba yung problema na tinutukoy dito sa Isaiah? Ito nga ay, we are sinner. The standard, ito yung second day, which is God is so holy. Kaya dahilan, hindi tayo pwedeng humarap sa Panginoon dahil tayo mga makasalanan. And the third day is the coming Messiah. Ito yung pangako ng Diyos, the promise. And dito na yung reconciliation of humanity to God. Dahil nga tayo na hiwalay sa Panginoon, sa ating Ama, dahil nga sa ating mga kasalanan or sa kasalanang nagmula doon sa ating ancestor na si Eva at Adan. And ngayon, ika-4 na araw, ating tatalakayin yung solution. Ito nga ay si Jesus, the King who died for us. He suffered and bear our sins so we can have peace with God. And for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa Isaiah chapter 53. It is the detailed description of suffering of Messiah. 7 years in advance na pinahayag na ng Diyos kung anong mangyayari kay Jesus Christ, ang servant. And dito nga sa verse 5, sabi dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasalanan o kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So sinabi ito before pa 7 years in advance bago dumating si Jesus Christ. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Now, for our teaching, ito nga ay God's solution to our greatest problem. But before we able to understand His solution, we must know the greatest problem. Ano ba again ito? Ito yung fall short nating mga tao. Make us all become sinner. And ito nga, understanding God's solution number 1, God is loving and just. Para maunawaan natin yung solusyong binigay ng Panginoon, dapat maunawaan natin yung character niya. He is loving and just. This character must establish within us. This is the reason why Jesus suffered on the sin na hindi naman niya or di naman siya ang nag-commit. Jesus did not just nail on the cross just because the Father said so. There is a tension of love and being fair of God. Kahit makasalanan tayo, pinatawad tayo ng Panginoon, that's how He loved us. Pero ang ating kasalanan, hindi pinapakawalan ng Panginoon nang hindi na parurusahan. Sabi nga again sa Nahum chapter 1 verse 3, I will not let the guilty go unpunished, sabi niya ng Panginoon. Because He is the God of justice, hindi niya hinahayaang nagpapaliwaliw lang yung mga makasalanan. Kaya ganoon din sa atin, yung mga kasalanan natin, hindi yun pinalagpas ng Panginoon. Bagkus si Jesus Christ, siya ang nagdala nun para sa atin. Hindi niya pinakawalan kaya tinarap lahat ng Panginoong Jesus. And pangalawa, sinners are condemned. Because of the justice of God, we are condemned to die, to be separated from God for eternity, to suffer the consequence of our sin. Pero naganap ba ito sa atin? Hindi sa sarili nating katawan, kundi sa katawan ni Kristo. And in our condemnation, naranasan natin ang solution ng Diyos, which is point number 3, Jesus was crushed for our sin. Si Jesus ang nagdusa sa ating mga kasalanan, yung justice na hinihingi ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang sariling katawan, ipinako na kasama ang ating mga kasalanan. And that is love and that is grace. We are not deserving but Jesus gave it all. Kaya sino tayo para magliwaliw ulit, magtago sa presensya ng Panginoon, lumayo sa kanyang pagmamahal sa atin ng Panginoon. And now, para naman sa ating application, paano ba natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Number 1, let God's solution lead you to praise.
Kaya, do not take for granted what Jesus did for you. Hindi lang dapat natin alam kung anong nangyari kay Jesus Christ doon sa cross. Dapat alam din natin yung dahilan bakit ginawa yun ng Panginoon para sa atin. Walang hanggan tayong magpuri sa Kanya. In a good days, praise the Lord. Even at the bad days, praise the Lord. Every day, ipagpasalamat natin lahat. And pangalawa, stand firm on Christ's finished work. Walang malaking kasalanan ang kayang burahin yung ginawang sakripisyo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. At wala tayong kayang gawin na makapagpapalayo sa atin mula sa presensya ng Diyos because we are safe and secure in the hands of God. Nasa Panginoon tayo, binili niya na tayo. In Jesus Christ, we are loved, we are forgiven, and we are cleansed. And pangatlo, commit to living a new or a new life in Christ. Let's say, Lord, mabubuhay ako para sa iyo, hindi para kahit kanino o para saan. Jesus sacrificed His life for you to live. So live despite of the presence of challenges, of chaos, or discouragement. Live a life of Jesus. Ipamuhay natin yung buhay, bagong buhay na ibinigay sa atin ni Jesus Christ. Lagi tayong dapat babalik at babalik sa Diyos kahit anong mangyari. And ayun na po for our teaching and application para naman sa ating reflection. Why must we always stand firm in the truth that we are loved, forgiven, and renewed? And before I finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for the life na you used, Lord God, which is si Jesus Christ, para mapagbayaran ang aming mga pagkakasala. Panginoon, salamat sa pag-redeem mo sa amin, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo at sa pagiging fair mo, Panginoon. Panginoon, we are not deserving, Lord God, for your grace, Lord, but we always thank you, Lord, for considering us, Lord God, for your loving character, Lord God. Lord, help us to live the life that Jesus gave to us, Lord God, freely, Lord God. And Lord, ma-reflect nawa namin ang kanyang pagmamahal towards other people and help us to point other people toward to Jesus Christ. Lord, ikaw nawa ang laging mataas ng aming mga gawain, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang, Panginoon, ang madakil, Panginoon. And help us, give us the Spirit, Lord, to turn away from the sins in this world, Lord God. Ikaw na palagi ang manguna, Panginoon. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa ni Pray. Sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.